Garp versus Kuzan, ang laban ng guro at estudyante. Sa recent episode nga ng anime, nakakatapos lang nakita nga nating maglaban itong sila Kuzan at Garp. We all know na itong dalawa na to isa sa malalapit na karakter sa hanay ng Marines. Kaya naman marami nga ang nagtataka kung bakit umanib itong si Kuzan sa Blackbeard Pirates at kinalaban mismo itong si Garp. Kaya naman sa video nga na to i-analyze natin itong naging laban nila. Ano kaya possibly ang rason ni Kuzan kung bakit niya kinalaban itong si Garp at kung bakit ba nangyari ito in general? At para umpisahan nga itong topic natin, balikan natin yung naging unang pagkikita nila sa Hachinosu. Kung mapapansin nyo, nung time nga na balutin ng yelo ni Kuzan itong si Hibari, sinabi nga ni Garp na tanggalin daw ito ni Kuzan. So yung way nga ng pagsasabi dito ni Garp hindi pakikiusap, bagkos isang command. Bali itong way nga na to parang sinasabi niya kay Kuzan na hindi pa huli ang lahat at pwede pang mabago ang isip niya na bumalik sa Marines. Kumbaga tinitesting ni Garp sa oras na to yung commitment ni Kuzan kung hanggang saan na ba yung loyalty neto sa Blackbeard Pirates. So ang response nga lang ni Kuzan kay Garp yung pagko-comment niya ng pagiging prangka neto. Pero kung mapapansin nyo tinatawag pa nga rin ni Kuzan si Garp bilang Garp-san. In Japanese culture nga yung pagtawag ng san sa isang tao isang sign na nire-respeto mo yung tao na to. Kumbaga isa siyang honorific, meaning sa moment na to nandito pa rin yung respeto ni Kuzan kay Garp. Bali bakit ba nire-respeto ng husto ni Kuzan etong si Garp? Balikan nga natin yung history nila. In chapter 0 nga or 27 years ago ipinakita itong dalawa na to nung time na susugod na itong si Golden Lion Shiki sa Marineford. Ipinakita nga sa atin sa moment na to kung gaano ina-idolize ni Kuzan etong si Garp. Sa unang paghaharap naman ng Straw Hat Pirates at itong admiral na sa time na to na si Kuzan, kahit mainit na nga itong Straw Hat Pirates sa mga Marines o nasa watchlist na sila hinayaan nga lang silang makatakas netong si Kuzan. Bakit? Dahil sa rason na apo ni Garp itong si Luffy. Meaning ganito na lang kataas ang tingin ni Kuzan kay Garp para hindi niya galawin itong apo niya. At itong respeto nga na ipinapakita ni Kuzan kay Garp inexplain din sa atin ni Oda sa naging laban nila ni Garp dahil nagpakita nga itong si Oda ng isang flashback which is ni-reveal nga niya na itong si Kuzan pala ang kauna-unahan niyang estudyante sa Marines. So technically kung ano si Kuzan ngayon lahat pala ng ito dahil mismo kay Garp. Bali this explains kung bakit ganito na lang kataas ang respeto ni Kuzan para kay Garp. Sa pagpapatuloy nga ng laban nila nakita natin yung naging sacrifice ni Garp para kay Kobe. At since hindi na nga siya makagalaw pa pinaubaya niya na nga sa mga bata itong pag-atake sa Blackbeard Pirates which is may isang comment ngang nagmarka si Garp nung time na to. At ito nga yung pagsasabi niya kay Kobe na wag daw mag second guess sa kalagitnaan ng laban. Kumbaga ang ibig sabihin nito kung may desisyon daw itong si Kobe wag na siyang magdadalawang isip pa. So itong lesson nga na to ni Garp nakita na natin kay Kuzan noon pa. Gaya na lang ng naging desisyon niyang patakasin si Nico Robin during Ohara incident. Pinanindigan nga ni Kuzan itong desisyon niya at hindi na siya nagdalawang isip na bawiin pa ito. Kahit sabihin natin na may moment pa na kayang-kaya niyang baliktarin itong desisyon niyang to. Bukod pa nga dyan sa naging laban rin niya kay Admiral Akainu para sa posisyon ng pagiging Fleet Admiral dahil nga sa natalo siya hindi na siya bumalik pa sa hanay ng Marines at pinanindigan na itong naging desisyon niyang tumiwalag. So ang point nga lang dito itong tinuturo ni Garp kay Kobe ngayon naturo na rin niya kay Kuzan. Mabalik nga sa scene ni Garp nakita natin siyang nakakatayo pa. At although inaakala nga ni Kuzan na hindi na makakalaban pa itong si Garp binali nga ni Garp itong expectations niya dahil nakita nga natin na mabilis umatake itong si Garp sa kanya. Pero bago nga itong moment na to nabanggit nga ni Kuzan yung pag-aalala niya mismo kay Garp which is
is inaddress na naman niya itong si Garp bilang Garp-san. Ang response nga lang ni Garp dito masyado pa daw malambot itong si Kuzan. Kaya naman nakita nga natin na nasa poll itong si Kuzan ng atake ni Garp. Bale itong pagiging malambot nga ni Kuzan as per Garp dahil sa pag-aalala neto sa kanya nakita ulit natin sa pagtatapos ng chapter na to. Kung saan ito nga yung moment kung saan nakatakas na itong grupo nila Koby. Dito nga nakita nating na-capture na ng Blackbeard Pirate si Garp. At although successful nga yung misyon ni Kuzan ipinakita ngang parang dismayado pa rin siya. Itong yelo nga na bumabalot sa mukha niya I'm sure na may kasama itong luha. Luha dahil napagtanto niya na all this time sa simula ng paglalaban nila ni Garp tinuturuan pa rin siya neto. Tinuturuan siya netong wag maging malambot, which is ito nga yung ginawa niya sa huli na pagbuta sa tiyan netong dati niyang teacher. At yung lesson na wag magdadalawang isip at panindigan kung ano yung naging desisyon mo, which is ito rin yung ginawa niya sa hindi pagdadalawang isip na kalabanin mismo si Garp. Kaya naman itong chapter nga kung kailan ito nangyari na may title na final lesson hindi natin pwedeng sabihin na ito lang yung huling pagtuturo ni Garp para kay Koby. Bagkos double meaning nga ito na ito rin yung final lesson niya para sa una niyang naging estudyante na si Kuzan. Panigurado na-realize rin naman ito ni Kuzan sa huling sandali na nakikita niyang nahihirapan na itong si Garp. Kaya nga kahit tinatago pa ni Kuzan yung nararamdaman niya alam natin na luha itong pumapatak sa mukha niya. Anyway, ano bang thoughts nyo sa nangyaring Garp versus Kuzan sa recent episode ng anime or sa mismong laban nila in general? Sa tingin nyo ba makatarungan para kay Garp itong naging paglaban sa kanya ng dati niyang estudyante na si Kuzan? Kung may idea nga kayo i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace! 今の海に頂点と呼べるやつはいるか？この海の王者は誰だ？海の皇帝たち4皇のうちの一人か？巧妙に海を生きる七部会か？最悪の世代のガキどもか？正義の軍隊海軍こそ海の覇者。民衆の意志革命軍にも油断ならねえ猛者どもがいる。歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す？誰が誰に加担する？誰が誰を裏切る？マリージュアの天竜人どもに伝えてやれよ。お前たちは引きずり下ろされる。ワンピースは名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。実在する。今はどうだ。膨れ上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つわかるよな。始まるんだよ。海賊の歴史上最大の覇権争いが。